yun, nakasama nung taong namatay. Okay, sabi nga natin, hindi naman si Tantoco talaga dito ang, hindi natin kinakalaban si Tantoco o yung namatay, patay na yun, wala na yung kalaban-laban. Ang pinapaunawa natin sa taong bayan ay yung manner ng pagkamatay niya at ano yung ipinasok niya sa katawan niya bago siya namatay, dahil nga magkakasama sila ng buwaka ng kinangli, Satanas at gobyernong bangag na paulit-ulit natin sinasabing Addictus Benedictus. Huwag po kayong malito. Huwag kayong makonfuse. Ayan, basahin nyo yung ano dyan ni Edwin Hamora, ni Reyna Elena, dahil ipapaliwanag niya in writing. Ako naman yung angabels ko magpapaliwanag sa inyo. Hindi po, kahit sino, may pulis ba dito? Ang mga pulis, kapag sila nag-grade o nilusob o nag-respond sila, nag-respond sila sa isang crime scene, hindi nila pwedeng sabihin na, di ba, by the way, iba yung inilabas ni Dean Chase. Dean Chase, how are you? Ang bongga ng aming Beverly Hilton dramatization, ha? May minute kami doon. But anyway, ayaw mo na yun. Hindi natin pag-usapan yung minute. Ito pag-usapan natin. Yung nilabas ni Dean na police report, magkaiba doon sa inilalabas na may dilaw-dilaw. Maaaring tanim kaso yun. Tanim ebidensya. Diba? Kasi mga palangga, gusto kong sabihin sa inyo, hindi pwedeng mag-conclude ang mga polis. Saan ka nakakita ng polis? Umikot ka ng buong mundo. Pag nakakita siya ng kulay, kahit nasabihin pa niya sa sarili niya, kahit siya ay Addictus Benedictus na polis, at nakita niya yung white powdery substance na yan, hindi niya pwedeng ilagay dyan sa report na yan. Nasasabihin niya, may nakita ako na tumpok-tumpok na pulburon na paborito ni Bangag. Hindi siya pwedeng mag-conclude kasi only the doctor, coroner's office, toxicologist, laboratory result ang magsasabi niyan na yung white powdery substance na yan ay pulburon na favorite ni Bangag. Ngayon, kino-confuse po kayo. Ang naglabas na body o na institusyon ng ahensya ng gobyerno dito sa Los Angeles na si Tantoco ay namatay dahil sa aksidente at dahil sa kanyang at ang kanyang toxicology test ay mayroon ng pulburon, hindi po ang Beverly Hills Police. Ang naglabas, Coroner's Office o Los Angeles Examiner. Yan mga kababayan, lagay nyo sa utak ninyo kasi ginagago kayo. Diba? Pag sinabi kasi, kasi may talagang police report na fake na tinatanim. Meron talaga kasi si Lisa Tanas din ang gumawa niyan eh. Huwag kayo makonfuse. Hindi fake ang nilabas ng Coroner's Office. Diba galing ako doon? I'm just waiting for my personal copy. Diba I told you the other day? So, mali po yun kasi nga, bago ma-rule out nga kung ito talaga, itong favorite nicotine ay pulburon, ganito, ganyan-ganyan, kukumpirmahin niya ng crime lab. Di ba kahit sa atin may ganyan? Crime laboratory. Hindi ka pwede magsabi na, mangmang kang pulis, magbida-bidahan ka, may nakita ako na favorite nito ni kuting. Any chemical substance, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, kahit alam mo na 1,000,000% ka as a police, hindi mo pwedeng sabihin na yan ay pulburon. Dadaan po yan sa laboratorio. Yan ang tawag dyan, sabi ni Bukit, forensic evidence. Kahit pa nga sasabihin ng ng doktor, meron pa yung mga parang i-cross exam, hindi lang siguro isang doktor o dalawang doktor. Ganun po yun. The problem right now, mga palangga, ang ginagawa nila, kino-confuse kayo. Di ba yung mga sa crime scene, pag nanonood kayo ng mga, mga crime na tsuba na yan, ang sinasabi pa nila, possible pulburon substance. Hindi kailanman magsabalagay ang pulis na merong pulburon content. It's either possible, possible pulburon substance, ano pa ba? Yung mga ganon, di ba? Mga ganong klaseng, what do you call that? Ano tawag dito? Description. So ngayon, mga palangga, ang sinasabi natin dito sa inyo, ginugulo kayo. Ginagago kayo even ng mga ibang mga media. Mga media, gamitin naman yung utak nyo.
Okay? Gamitin niyo yung utak niyo. In fairness sa Net 25, di ka taga dyan si Eden Santos. Binasa ko kasi yung report ninyo na sinasabi ninyo na wala naman nakalagay sa original na police report na pulburon substance. Wala bang nag-review ng report ninyo? Sayang naman si Eden Santos, napakagaling yan. Dapat may nag-review dyan. Kahit saan ka umikot, kahit sa pumunta ka sa planetang Mars, hindi yan ilalagay ng polis. At ang inilagay ni Dean Chase na police report, walang pulburon substance, mga kababayan. Yan ang dapat ninyong isipin kasi alam niyo ang yung ginagawa ng mga polis pag nagre-responde yan, syempre ang i-report nila, di ba yung kay Dean, may mga nakakalat na allegedly, na nakabalot na white powdery substance doon sa sa yung dollar bill, di ba? May mga ganon na nakakalat, na may mga syringes, may mga ganon. Yung pinalabas nila, kaya mag-ingat kayo palangga, yung iba doon, tanim yun. Si Lisa Tanas din ang may gawa niyan, mga kababayan. At ang trabaho ng pulis ay mag-aresto, mag-recover ng mga kung ano man ang mga ebidensya na nakita niya dyan, di ba? I-secure niya yung area kung ang crime scene ongoing. Hindi pwede masabi ang polis, sigurado ako yan, yung white powdery substance yan, favorite ni Kuting yan, sigurado ako pulburon yan. Di ba? Yung coroner's report ang mag-determine, tama si Jerpy Laseb, ang coroner's report po, ang doktor, ang laboratory, ang mag-determine kung anong kesehodang chemical substance, foreign objects ang nasa loob ng katawan ni Tantoco. Hindi ang pulis. Aba, kung ganyan, edi kanila na lahat ng trabaho. May kanya-kanya silang tungkulin. Kumbaga, meron, di ba? Kahit sa may tinatawag na chain of command ba? I don't know kung tama yung pagkagamit ko ng term. But anyway, highway, hindi yan. Diyos ko po, kino-confuse kayo. Kasi nga, kung hindi ka marunong, titignan mo tong report na to, ay oo nga, fake nga ito kasi kung matalino ka, oo nga, kasi ang police report, hindi talaga naglalagay ng pulburon. Kaso lang, ginagago kayo. Okay? Ginagago kayo ng bangag administrasyon na ito, mga palangga. So, ang eksena natin ngayon, ano tawag dito? Bombahin natin ng bonggang-bongga na sasabihin ninyo, ang pulis ay hindi pwedeng magdesisyon or mag-rule out sa cause of death. Ang pwede niya lang gawin, i-report niya yung yung observation niya during, after the crime scene. Yun, Arnold.